Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 328. Si Steffi Chan, na nakasuot ng napakatapang, ay nasa sabik na nagsabi, sa wakas ay nakakita ako ng isang tunay na tao ngayon, at siya ay mukhang napakagwapo. Puno ng itim na linya ang mukha ni Andrew Cheng, at tinakpan niya ang kanyang mukha at sinabing, pareho lang ang pangalan, hindi maihahambing. Umaasa ako. Si Andrew Cheng mismo ay nakalimutan na may ganoong bagay. Si Mr. Brook Tan ba ang Uncle Jack mo? Ang boss ng Balapan Longyanshan Racing. Kinagat ni Steffi Chan ang kanyang mga lobby at sinabing, I'm so disappointed, it's just the same name. Hindi alam ni Andrew Cheng kung tatawa o iiyak, beauty, sabi ko hindi ka ba nag-aalala sa ginawa ko sa iyo? Huwag kang mag-alala, anong silbi ng pag-aalala, ang galing mo, kung may gusto ka talagang gawin sa akin, hindi kita mapipigilan. Nagkibit-balikat si Steffi Chan, na parang hindi talaga siya nag-aalala sa kung ano man ang maaring gagawin ni Andrew Cheng. Hinahabol ng itim na sedan sa likod ang sports car na minamaneho ni Miss Steffi Chan, ngunit dahil sa mga problema sa driving performance, ito ay palaging nasa likod. Damn, kuya, Superman ba ito? Paano siya nakapasok sa sedan ng napakibilis? Hindi maiwasang magmura ng driver sa itim na sasakyan. Ang lalaking may malungkot na mukha sa tabi ng co-pilot ay nag-iisip din ng isa pang tanong, paano nakaligtas sa putok ng baril ang lalaking iyon ngayon? Miss Beauty, kumusta ang iyong mga kasanayan sa pagmamaneho? Napatingin si Andrew Cheng sa rearview mirror, at nakita niyang hinahabol siya ng itim na sasakyan. Kakakuha ko lang ng driver's license ko. Kumurap si Miss Steffi Chan at ngumiti, napansin din niya ang itim na kotse sa likod niya at tuwang-tuwang nagtanong, may nagawa ka bang krimen? Si Andrew Cheng ay halos magsuka ng dugo, para maipaliwanag lamang, ito ay hindi isang krimen, ito ay isang pagtugis na iintindihan mo ba? Ang tatlong tao sa likod ng kotse ay pawang mga sosyal na tao, ako ay pampubliko, at ini-report ko ang kanilang amo, at ang mga taong ito ay hinati sa 3 o 5. Hinahabol ako. Wow! So cool. Para akong nagsushooting ng Hong Kong movie. Masiglang sabi ni Steffi Chan. Pelikula sa Hong Kong. Si Andrew Cheng ay mukhang walang magawa, at biglang natuklasan na ang babaeng ito ay maaaring neurotic o walang utak. Hindi ko talaga alam kung paano siya namumuhay ng ganoon ka-simple. Napaka-interesante. Tulad ng sinabi ni Miss Chan, natapakan niya ang accelerator, at ang pulang sports car ay parang isang pulang higanteng dumaan sa daloy ng trapiko ng walang harang. Hindi inaasahan ni Andrew Cheng na ang babaeng ito nakakakuha lang ng lisensya sa pagmamaneho ay magmaneho ng napaka-wild, at sa kanyang lantad na damit, biglang may napagtanto si Andrew Cheng. Naglalaro ka ba ng drag racing? Humigit kumulang. Kumurap si Steffi Chan at ngumiti, isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Sinulyapan ni Andrew Cheng ang itim na kotseng humahabol sa kanya, at mabilis niyang naisip sa kanyang isipan, sino ang sasalakay sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Miss Steffi Chan. Saan ka pupunta sa Law Enforcement Bureau? Sagot ni Andrew Cheng pagkatapos mag-isip sandali. Mabuti. Hindi gaanong nag-isip si Miss Steffi Chan, tinapakan ang accelerator, at tuwang-tuwang iwinagayway ang kaliwang kamay sa bintana ng kotse. Sumulyap si Andrew Cheng sa kanya at nakita ang kanyang walang pigil na figure, na talagang kaakit-akit. Damn, napakatapang ba nitong babaeng ito? Ano ang nakikita mo? Bakit, interesado ka ba sa akin? Lumingon si Miss Steffi at nakitang nakatingin sa kanya si Andrew Cheng, kaya kusa niyang itinuwid ang kanyang katawan, puno ng provokasyon. Huwag kang mag-iisip ng masama. Si Andrew Cheng ay umubo ng ilang beses, nag-iwas ng tingin, at sinabing, ganyan ang pananamit mo sa kalagitnaan ng gabi, kaya hindi ka talaga natatakot na makasalubong ang mga hooligans. Sa totoo lang, matagal nang nawala si Andrew Cheng sa kanyang magulong buhay nitong mga nakaraang taon, at medyo konserbatibo pa rin ang kanyang mga iniisip. Bagamat gusto ng mga lalaki ang mga babae na ganito ang pananamit, hindi ibig sabihin na gusto sila ni Andrew Cheng. Wala akong pakialam. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gusto at libangan. Bakit kailangan kong makinig sa iba? Gusto kong magsuot ng ganito, kaya ganito ang suot ko. Nagkibit-balikat si Miss Steffi at sinabi, kasabay nito, ang ghost spirit ay kumurap at nakangiting nagtanong, bakit, ayaw mo ba o pa? Nang sabihin niya ito, sadyang nilapitan ni Miss Steffi si Andrew Cheng na nakalabas ang kanyang dibdib at nakataas ang kanyang kilay.
Bagamat walang pakialam si Andrew Cheng, tinulak pa rin niya ang kanyang noo ng mahinang sampal at sinabing, huwag kang manggulo. Sigurado siya, may mali sa worldview ng babaeng ito, kulang sa pagmamahal. Hindi nagtagal, pinaandar nila ang kanilang sports car papunta sa paligid ng Law Enforcement Bureau sa Shangjang City Subdivision. Nang makitang papunta na sila sa pinto, lumingon si Andrew Cheng at sinabi kay Steffi, maraming salamat sa pagkakataong ito. See you kapalaran. Nang marinig ito ni Steffi Chan, sumimangot siya at sinabing, okay. Tumawid sa tulay at sirain ang ilog. Nagkibit balikat si Andrew Cheng at sinabing, siya nga pala huwag tumakbo sa gabi, lalo na kung ganito ang pananamit mo, hayaan mong ibalik ka ng iyong pamilya. Si Steffi Chan ay nababalisa, nang makita ang sasakyan na humahanggos papasok sa istasyon ng pulis sa 160 na bilis, at sumigaw, ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi lang si Andrew Cheng, marahang tinapik ang kanyang ulo, at pagkatapos ay tumalon palabas ng bintana, ang kanyang figure ay nahulog sa kadiliman. Hinampis ni Miss Steffi ang accelerator at galit na sumigaw, bastard. Hindi inaasahan ng itim na sasakyan sa likod na, tatakas ng ganito kabilas si Andrew Cheng, ngunit huli na para huminto. Isang dosenang pulis na may mga baril ang sumugod sa pintuan ng Law Enforcement Bureau, at agad na pinalibutan si Miss Steffi Chan at ang itim na kotse. Nagpout si Miss Steffi, niyakap ang kanyang dibdib, galit na lumabas ng sasakyan, tumawag sa telepono, pagkatapos ay tumingin sa lugar kung saan nawala si Andrew Cheng, nakasimangot na galit, teka, kailangan kitang hanapin. Napakalungkot ng sinapit ng tatlong mamamatay. Inilabas sila sa kotse, idiniin sa lupa, at nagbulungan sa Thai language. Si Andrew Cheng ay nagpahinga, at bumalik sa bilya ng mapayapa. Kasabay nito, sa Kyoto, sa isang lugar sa Marangyang Presidential Suite. Tatlong basura. Hindi man lang mahuli ang sinuman. Galit na galit si Emil Hu sa oras na ito, na may malungkot na mukha, nakatayo sa harap ng malaking bintanang mula sahig hanggang kisame, nakatingin sa gabi sa Kyoto sa labas ng bintana, at pagkatapos ay tumawag, Uncle Hao, kailangan kita para hulihin ang isang tao. Sa daungan ng lungsod ng Shangjang, sa maghapon, dahan-daang dumaong ang isang malaking cruise ship. Ito ang pribadong paglalakbay ng pamilya Hu sa Kyoto, na may salitang Hu na pininturahan ng pula sa katawan ng barko. Sa harap ng kubyerta, isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ang nakatingin sa mga modernong gusali sa lungsod ng Shangjang na ito, napakamayabong na lupain, na may bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay walang iba, ito ang pangalawang young master ng pamilya Hu na lumitaw sa reception kanina, si Emil Hu. Ngayong kalahating buwan na ang lumipas, ang malamig na ugali sa kanyang katawan ay naging mas at higit na halata, at ang kanyang mga mata ay labis na nagniningning, at tila naglalaman ng putok ng galit. Pinsala. Ang Kyoto ay may sariling milagrong doktor, na matagal nang gumaling. I'm back. This time, you have to look good. Ibinuko ng lalaki ang kanyang bibig at nagbitaw ng malisyosong komento. Bagamat magaan ang kanyang tono, nahayag ang hangarin ng pagpatay sa pagitan ng mga salita, na bumubuo ng isang hindi mapapantayang aura. At sa likuran niya, nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong tanika, na may puting kilay na pumapagaspas sa hangin, balingkinitan ang mga pisngi, at bahagyang singkit na mga mata. Mukha siyang mabait at palakaibigan, ngunit kasuklam-suklam ang kanyang aura ng pagiging one with nature. Pangalawang young master, sa pagkakataong ito ay pumunta ka sa Shangjang, ipinaliwanag ng iyong ama, na huwag kang padalos-dalos at huwag gawin ang lahat ng maaga. Tio Hao, alam ko, ngunit hindi ako makalunok. Napasulyap si Mr. Emil Hu sa matataas na gusali sa kanyang harapan, at sobrang lamig sa kanyang mga mata. Anyway, kailangan kong sabihin ito, ang mukha ng pamilyang Ho ay hindi dapat yurakan. Huwag kang mag-alala, Tio Hao, hindi ko sisirain ang mga gawain ng pamilyang Ho. Pagkatapos magsalita ni Emil Hu, hindi na nagsalita ang matandang nasa likod niya, tahimik lang siyang tumango, pagkatapos ay sumunod sa mga tagubilin ng young master. Tumingin si Emil Hu sa pinakamataas na gusali sa kanyang harapan, at naging mas maliwanag ang kanyang mga mata. Si Boyet Hao ay nagpaplano ng isang malaking kaganapan ng kumpanya sa mga nakaraang araw, ang buong kumpanya ng pamilya Hao sa Shangjang ay puno ng tensyon. Kaninang umaga, isinama ni Boyet Hao ang kanyang anak at ilang lalaki upang maghintay sa daungan, sa pagkakataong ito ay si Mr. Emil Hu, ang pangalawang batang master ng pamilya Hu.
Nang makita niya ang batang figure na nakatayo sa deck mula sa malayo, biglang kinabahan ang kanyang puso. Sa huling insidente, si Boyet Hao, bilang business partner ng pamilya Hu sa Shangjiang City, ay nabigong tumulong, na naging dahilan upang maghinala ang pamilya Hu sa pamilya Hao ng Jinling. Ang isang hakbang ng kanyang plano ay walang kabuluhan. Matagal nang lihim na nagplano si Boyet Hao, at nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang sakupin ang mga kumpanya ng parmasyutiko sa Shangjiang sa isang iglap, upang mapabuti at mapalakas ang pattern at katayuan ng kanyang pamilyang Hao sa China. Ngunit sa paghusga sa nangyari noong nakaraan, ang Bicang Pharmaceutical ay may napakalalim na pundasyon. Kung gusto mong talunin si Bicang sa isang pagkakataon, dapat mong kunin ang pagkakataong ito mula sa pamilya Hu na pumunta sa Shangjiang para makipag-ayos sa pakikipagtulungan sa negosyo para sirain siya. Bukod dito, napakasama ng imahe ni Mr. Boyet Hao sa insidente sa Shangri-La. Pagkatapos ay inutusan din siya at binalaan ni Mrs. Helen Jing. Para naman kay Mr. Si Mianchin at sa kanyang club, pansamantalang wala ito sa kontrol si Boyet Hao. May kanya-kanyang arrangement daw si Mrs. Helen Jing. Ngayon, ang paglabas upang tanggapin ang pamilya Ho ay ang sinabi rin ni Mrs. Jing. Sa pagkakataong ito, si Madam ay magsisimulang magtrabaho sa Bicang. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.